Kalingap, kumusta po kayo? Sana po kayo ay nandyan sa mabuting kalagayan, layo, walang sakit at ligtas sa mga sakuna. Sana ang blessings ng Panginoon ay palaging sumasa inyo, mga kalingap. Ang vlog natin ngayon, si Blancy, ay dyan na muna sa kanilang bahay. Nagstay habang nag-aaral. Dahil kung doon sa boarding house, sabi ng kanyang ina, maraming dumadalaw doon. At si Beyonce naman ay hindi makapagtanggi sa mga anong gagawin kasi iba-iba ang pumunta roon, mga vlogger o ano ba. Baka dalawin si Beyonce ng mga iba't ibang vlogger at dalhin kung saan hindi naman siya daw raw magkatanggi dahil sobrang bait ang batang ito. At inahatid lang siya ng kanyang ama patungo sa school dahil malapit raw ang school ni Beyonce. 15 minutes lang raw ang biyahe. So si Ido dumating na mula Maynila dahil ilang linggo siya nandun sa Maynila, nagstay. Kaya nga nagtataka si Beyonce na ito'y mayroon ng takip sa ulo, hindi buksan. Nagpakalbo raw ito. At nais ni Beyonce na tingnan niya, pakita sa publiko yung kanyang noo, ang kanyang ulo na kalbo, pero nahiya si Kalingap Ido, baka raw mapagsalitaan siya ng kung ano-ano ng mga viewers na mga bashers. Yan ang dahilan na pinilit ni Beyonce na buksan ito. Hindi siya pumayag. Mamaya na lang raw pagkatapos ng vlog, dahil doon niya ipakita na sila lang, walang audience. Pinipilit rin ni Beyonce na tingnan man lang ay ayaw ni Ido. Pero nabusisi ni Beyonce yung bandang tainga at sa noo, nakita niya na kalbo na pala ito. Ayan mga kalingap. So sabi ni Beyonce, ang tagal kapunta rito, mismo na ba ako? Sabi ni Beyonce na matagal na siyang naghihintay na magkita sila dahil madalas na silang magkita. Halos aabot ng ilang linggo hindi sila magkita dahil si Ido nakapuntang Maynila. Parang nag-abala si Beyonce. Pumuntang Maynila, hindi naman siya nagpaalam naman, nagbigay ng mga message, mga bigay ng suporta during na mag-live si Kalingap Ido, dahil doon, kahit doon sa Manila, mag-live pa rin siya doon. So masaya ngayon si Beyonce dahil stay strong pa rin ang kanilang relasyon. Na minsan nabanggit ng kanyang ni Ido na kailan mo man ako pagkasalan. So isang araw si Beyonce nagsabi sa kanyang ina na gusto na raw magpakasal si Beyonce, si Kalingap Ido sa kanya. So ang kanyang ina, sinabi niya nga magpatuloy. So yun lang ay isang payo ng isang ina na magpatuloy ka muna sa pag-aaral, dahil sayang rin na may sponsors naman nagbigay ng suporta sa kanyang pag-aaral sa college. I-grab daw yung opportunity na makatapos si Beyonce. So pumayag naman siya, pero medyo mayroong lungkot yung nakita ko sa video, na nalungkot siya dahil nakikita ko sa mukha niya na sana si Ido hindi na mapunta sa iba dahil
talagang mahal niya ito eh. Inamin na niya ito sa kanyang ina, inamin niya sa publiko, sa audience, na mahal niya ito. So kaya nga naghintay si Biancy kung si Ido mag ano sa kanya, mag-aya na lumabas sila. Pero si Ido minsan lang niya gawin yan kasi busy, kasi estudyante. Alam mo, estudyante. So, bihira lang kung mayroong 2 linggo, makalabas sila na sila lang, wala sa kamera. Naghintay naman si Biancy niyan kasi sa pananalita ni Biancy, mayroon siya nabanggit na baka mayroon kang pinupurmahan, mayroon kang ganon. Yan talaga ang masabi sa isang nubya, jowa na babae, kasi hindi naman natin maiwasan yung babaeng nagmamahal pa. Gusto nila na yung jowa nila, sila lang ang i-update, sila lang ang palaging nasa atensyon. Yan kasi ang gusto ng babae. Yan ang dahilan na pag isang jowa na hindi na magparamdam mga ilang linggo o hindi naman mag-update, malungkot yan. Malungkot. Baka may iba ng pinupuntahan, may iba ng pinupurmahan. So yan, sa picture na yan, sila ay lumabas. May vlog din. So pumunta sila sa isang restaurant ni Kalinga Prab yata yung to. O Kalinga Prab yata tong restaurant na mukhang native design. Nakapasok sila dyan upang kumain sila. Nag-uusap. So na sabi pa ni Biancy na kung siya ay magkaroon ng negosyo, gusto niya na mayroong EDSI raw ang ipangalan niya sa kanyang negosyo. So kasi tinanong siya ni Kalingap Ido na kung sakali na kayo ay magkaroon ng negosyo, no? O hindi ka ba nag-iisip na magkaroon ng negosyo? Kasi may puhunan naman si Biancy, nakatanggap yan ng malaking halaga mula sa mga sponsors, no? During sa kanyang birthday o sa mga mga tulong. So kaya niyang maka-start ng negosyo gaya ng restaurant, ganoon. So may tindahan na silang grocery at saka nakabili sila ng lupa, no? Nag-invest sila ng lupa, 100 square meters ang nabili raw nila sa amin ng kanyang ina. Sinabi niya na kay Kalinga Prab na nabili nila yon dahil gusto nilang mag-invest ng lupa, dahil kung aabot sa panahon na ito'y tumaas, pwede ring ibenta na mahalaga ang malaki ng presyo. So may kita rin. So at saka ang lupa, hindi naman bumaba ang presyo, tumataas, pwedeng ibenta or pwede rin magamit sa mga kapatid or sino. Maraming kapatid si Biancy. So investment yon. Pero pag-usapan nila tungkol sa negosyo, restaurant. So kasi si Ido, nag-iisip siya kung mayroong maisipang negosyo, business minded ito si Ido. So mas maganda kung mag-comment tayo na ang i-business nila ay building rentals. Bumili ng pwesto, paggawa ng building, parintahan. Yun, maganda yun, no? Mga apartment, no? Tayo sila ng apartment, parintahan. 2-story ba yung apartment, parintahan na medyo malaki. Yun, maganda yun. Mga building na lupa na sa highway,
na malapit sa mga commercial areas pagkatapos parentahan. Kahit mura lang basta may kita. Pwede yan, no? Mas maganda yan. So, sana po mga kalingap, masuportahan ninyo ang aking YouTube channel. At sana po yung hindi pa nakasubscribe, pakisubscribe po. Sana marami pang blessings ang dumating sa inyo. At sana wala kayong mga karamdaman, ligtas mga sakuna kasi marami ng mga sakuna ngayon sa ating bansa. So ngayon, happy si Biancy at si Ido, nakita na naman sila. At hindi na natin mapagkaila na sila ay magjowa na. Hindi na lang nila tinatago na lang nila ito. So kasi ang napag-usapan tungkol na sa kasal. So kasalan na. So ibig sabihin mayroon na silang relasyon. So maraming salamat mga kalingap sa inyo. Hanggang sa muli po. Bye bye po. God bless po sa inyo.